Masayang araw mga ka-PL. Abay, luko-luko talaga to si Bangag no, mga kababayan. Marami na naman siyang nabiktima sa Davao City, mga kababayan. Nambudol na naman itong mamang ito sa Davao City, mga kababayan. Tuloy, napakaraming Dabawenyo na biktima niya. Di ba nagpunta po siya sa Bukana Bridge noong December 4, mga kababayan. Meron nung siyang iniyabang kasabay nung pagyayabang na nasa kanya di umano yung Bukana Bridge. Sinabi niya rin po sa isang interview na December 15, magbubukas daw ang Bukana Bridge. Pwede na daw daanan ng mga motorista, ng mga taga Davao. So, tinandaan po yon ng ating mga kababayan, mga taga Davao. Kahapon, December 15, mga kababayan, sinugod ng sangkaterbang motoristang Dabawenyo ang Coastal Road Rojas Exit, mga kababayan, para saksihan kung gaano kaganda ang Bukana Bridge. Talagang maganda naman talaga. Makikita po natin sa litrato sa mga video. Napakaganda naman talaga. Kaya excited yung mga Dabawenyong puntahan. Pasyal na rin ba? Kaso, hindi pa naman pala ito pwedeng daanan, mga kababayan, ayon po kay Mayor Baste Duterte. Wala naman kasing alam yan si Bangag, mga kababayan, kundi magyabang na lang kasi wala naman siya nagagawang proyekto. Inangkin niya nga yung Bukana Sabi niya sa kanyang administrasyon daw sinimulan, sa kanyang administrasyon din daw po nagtapos. Kaya puro yabang na lang yan. Wala naman kasi nagagawang mabuti yung mama na yan. Di po ba? Tuloy, maraming nabiktima. Ito po ang video, panoorin natin mga kababayan. Sitwasyon po sa Bukana Bridge. Kung gaano po karaming nabudol na biktima itong si Bangag dito sa sinabi niyang magbubukas na di umano December 15 ang Bukana Bridge. Basahin ko po muna itong balita mga kababayan. Binanatan tuloy siya ni Mayor Baste Duterte. Nadamay pa ang DPWH. Ito, peligro sa Bukana Bridge. Kita nyo titulo, peligro. Pumalag si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa aniyay premature opening ng Bukana Bridge na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bangag Bongbong Marcos Jr. noong December 4, nagpunta sa ron December 4, nagyabang, inangkin niyang kanya yung Bukana. Tapos sinasabing magbubukas na daw sa December 15. Wala namang sinasabing abiso sa kanya ang mga taga DPWH at ang local government ng Davao City. Buot-buot itong si Bangag magsabi mga kababayan na magbubukas na daw. Napakasinungaling itong mambubudol. Ito pa, ayon kay Duterte, 2 lang sa 4 na lanes ng Coastal Road Rojas Exit ang pwedeng buksan sa publiko dahil hindi pa ito tapos at wala pang street lights at safety signage na lubhang delikado para sa mga motorista. Sa madaling salita, mga kababayan, incomplete pa po ang Bukana Bridge. Pero sinabi na po ni Bangag na pwede nang daanan. Hindi niya po naiisip, mga kababayan, na magdudulot po ito ng kapahamakan, peligro sa mga motorista. Palibhasa kasi, hindi naman siya taga Davao Wala siyang pakialam, bahala kayo, dumaan kayo dyan. Mga tumba kayo habang kayo nagmamaneho ng inyong motorsiklo at ng inyong sasakyan. Problema na ngayon yan, ng mayor dyan, siya ang sisihin ninyo. Parang ganun, ang datingan, mga kababayan, Hindi naman lang binigyan ng babala yung ating mga kababayan. Batika ito, tapos na, dapat yun ba? Tapos na ang Bukana Bridge. Pwede na kayo dumaan, pero mas mainam siguraduhin ninyo mula sa alkalde ng Davao City, tanungin ninyo kung maaari na ba o hintayin ninyo ang abiso ng alkalde ng Davao kung talagang pwede na ba siyang daanan kasi merong abiso yan mula rin sa DPWH na okay na ang Bukana Bridge. Walang ganon, mga kababayan, basta nagyabang lang ito si Bangag na sinimulan ko noong 2022, natapos 2023. Na-propose 2022, nasimulan 2023, natapos 2025. Ganon yung yabang ni Bangag, mga kababayan. Tuloy yung ating mga kababayan na nabudol. Ito na po yung video. Pasensya na po, medyo napahaba po yung ating kwentuhan, mga kababayan. Panoorin po natin. Andito tayo ngayon sa may Rojas, Coastal Road. So dito sa may entry point, sa may rotonda, sa may SM, papuntang Rojas, dadaan ka sa Bukana Bridge. Pero update po, bawal pa po dito daanan. Hindi pa talaga siya bukas, mga kababayan natin mali po yung sinabi ni presidente ninyo na si Bongbong Marcos na bukas na daw sa December 15. 16 na ngayon, kagabi dapat, pero wala. Ngayon na naman, ang sabi 6 AM, buksan siya, padadaanan na until 5 PM. Kaya ang nangyayari ngayon, maraming nabudol naman, mga kabayan. Nabubudol na naman yung taong bayan ngayon. Siyempre, ang taga Davao, naguguluhan, ano ba talaga? Ano ba totoo? Di ba? Yun yung mahirap. Di ba? Yun yung mahirap. Kasi nasasayang yung oras ng mga motorista. Akala nila bukas na. Ayon sa mga statement ni Bongbong Marcos.
Ayun, yung iba mag-U-turn, yung iba DPWH, ayan, DPWH po yan. Yan oh. Ito yung sitwasyon ngayon mga bayan. O nakita nyo na, ang ginawa ni Ngagba, mga kababayan. Marami siyang nabiktima, marami siyang nabudol. O ituloy ko lang po ang pagbabasa nitong balita, mga kababayan. Ito po ang banat ni Mayor Baste kay Bongbong Marcos at sa DPWH. Ituloy ko lang, sayang po kasi pag hindi ho ninyo nalaman kung paano po binanatan ni Mayor Baste si Bangag. Iginiit ng alkalde na ang integridad at kaligtasan ng mga pampublikong kalsada ay hindi dapat isakripisyo dahil lamang sa deadlines na padalos-dalos na itinakda. Sino ba nagpadalos-dalos? Eh di si Bangag. Imahinasyon niya, matatapos na bago mag-December 15, mga kababayan. Kaya sinabi niya sa interview, 15, pwede na kayong dumaan, ipapahamak itong mamang ito, mga dabawin nyo. Huwag ho kayo maniniwala, basta-basta sa mga sinasabi ng tao na yan. Napakahirap pong paniwalaan ng taong adik, mga kababayan. Wala hong palabra di honor yan. Puro kasinungalingan po ang sinasabi ng taong adik, mga kababayan. Sinungaling. Ang mahalaga ho sa kanya, mapapogi niya yung sarili niya kahit hindi naman totoo ang sinasabi niya. Di po ba? Para po purihin siya, pasalamatan siya ng mga dabawin nyo. Ito ang resulta. Lumabas ang katotohanan. O di, ang katotohanan, nagsisinungaling, nambubudo lang siya. O ito pa, binira rin niya ang DPWH at sinabing, should anything happen to Dabaweños in that area because of inadequate streetlights and safety measure, that is on you and your stupidity. O ito na po. Yun yung bira po ni Mayor Baste sa DPWH. Ito naman po ang bira ni Baste kay Bongbong Marcos, mga kababayan. DPWH will open only 2 of the 4 lanes of the Coastal Road Rojas exit today and compliance with the careless pronouncement of the President regarding its opening. If they insist on opening it today, let them be because the President behaves like a child. Ayun yan kay Mayor Baste, mga kababayan. Parang bata daw itong si Bongbong Marcos. Kung kailan tumanda at saka nag-isip bata ang yawa. Mga kababayan. Ang hirap magkaroon ng presidenteng Bangag. Mga kababayan. Nako. Nakakatakot nito. Marami pang Pilipino mabubudol at baka mapahamak dahil dito sa presidenteng Bangag. Mga kababayan, delikado ho yan. Bakit? Paano po pag lumala ang girian dyan sa West Philippine Sea? Mataranta itong mamang ito. Walang tulog, puyat. Alam nyo naman po, ang tao kapag walang tuyog at puyat, maaaring kumain ng pulburon yan. Hindi naman tayo may sabi niyan. Kapatid niya naman na sinasabing addict siya. Papaano ho? Dumating ang araw na yan na biglang magdesisyon itong mama na ito na lusubin ang China, paliparan ng isang rocket. Damay tayong lahat. Madudurog ho tayo. Pero yung kagustuhan niya, makukuha niya. Siyempre, magdideklara ng martial law yan. Pero wala na, marami ng casualties, mga kababayan. Paano nga lang? Ay, ang ibig ko sabihin po, if ever mangyari yan. Marami na naman pong mga Pilipino ang madadamay, mapapahamak dahil sa mali-maling desisyon nitong ating presidente. Parang bata daw itong ating presidente, sabi ni Mayor Baste. Isip bata. Ayan, mga taga Davao, bira naman kayo. Hindi na kayo nasanay sa bangag na presidente natin. Masanay na po kayo. Pag nagsalita ang presidente natin, huwag po kayong basta-bastang maniniwala. Pag naniwala kayo sa presidente natin, mga Dabaweños, mga kababayan ko, parang sinasabi ho ninyo na ayaw na ninyong suportahan ang mga Duterte, lalo na si Mayor Baste. Siya ngayon ang acting mayor ng Davao. Wala po kayong ibang pakikinggan pagdating sa mga proyekto dyan sa Davao City kung kailan magbubukas. Kundi si Mayor Baste lang po, mga kababayan. Ang may sabi po na magbubukas ang bukana, December 15 daw, ay si Bangag. Hindi po si Mayor Baste. Iba po, magkaiba yung dalawang yan, si Bangag, si Mayor Baste. Si Mayor Baste, matino ang isip, hindi Bangag, ito Bangag. Di ba? Diyan pa lang layo na po pinagkaiba Si Baste, matangkad, mestizo. Ito, pandak. Putot, parehas kami. Pandak, parehas kami. Hindi tisoy. Hindi po ba? Layo na diferensya. Ito, isip bata, sabi ni Mayor Baste, isip Baste, hindi naman isip bata. Di ba, layo ng diferensya? Ang pinakamagandang comparison talaga, si Mayor Baste, hindi Bangag, ito Bangag.
Wag ko kayo maniniwala. O, wala tayong ibang paniniwalaan kundi si Mayor Baste. Kasi maaaring magbibigay ng abiso, mga kababayan ko, ang taga DPWH ng Davao sa mayor o alkalde ng Davao City. At ang ating alkalde naman sa Davao, siya po ang magsasabi, pwede na kayong dumaan, safety na. Meron ng mga street lights, o meron na rin mga signage, o para hindi kayo dumiretso dyan sa, sa tubig, dagat. O, pag si Bangag nagsalita, nako, huwag niyo po papaniwalaan, mga kababayan. Okay, aral po yan ha, aral, matuto po kayo. Huwag basta-basta maniniwala sa taong Bangag, okay? O, ito pa isang video, mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa kumakalat ngayon na litrato sa social media. Nako, mga kababayan, paninira po ito. Hindi lamang kay Senator Rodante Marcoleta, kundi sa buong Iglesia ni Cristo. Baka sabihin po ng ating mga kababayang hindi kaanib ng Iglesia ni Cristo, akala ko ba hindi umiinom ng alak yung mga iglesia? Bakit nainom pala? Ayan inabutan pa nga ni Tatay Digong ng Red Horse si Marcoleta. Fake news di umano ito, mga kababayan. Yan po ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, nililinaw niya lang po. Kagagawan po ito nino, syempre walang iba, kundi na mga bangag vlogger, mga kababayan. Sinisiraan ho talaga nila si Marcoleta. Ito po yung video, panoorin po natin. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peke ito eh. Hindi rin po nyo pinakcheck ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan ito. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peke ito eh. Hindi rin po nyo pinakcheck ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan ito. Napakaliit po ng litratong nakikita ho natin sa screen kanina. Ipakita ko po sa inyo. Ayan, mga kababayan. Yan po. Kita nyo, inaabot ni Tatay Digong di umano ang Red Horse kay Marcoleta at meron pa siyang isang kasama. Hindi ko masyado makilala kasi medyo bata-bata pa. Paninira lang po ito, mga kababayan ha, kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi ho totoo yan. Sa edad na yan, iinom pa kaya ng alak si Marcoleta? Di hamak nga naman mas bata ako kay Marcoleta. Hindi na ako nainom ng alak eh. Di po ba? Paninira lang ho yan, mga kababayan. Huwag po kayo magpapaniwala dyan. Katulad po nitong panibagong paninira. Parang ito kung maituturing, mga kababayan eh. Ito naman tungkol naman po kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron pong mga peking online page, mga kababayan, o FB page. Meron pong gumawa ng FB page, mga kababayan, ni Pastor Apollo Kibuloy at di umano'y nangihingi ito ng mga, syempre, pera. Hindi po ito totoo ha. Paninira lang po ito, mga kababayan. Paninira, pero kung halimbawa, makabiktima itong admin, itong page na ito, ng mga perang hinihingi niya, syempre, kapakinabangan niya yan. Pero, kinukontent ko lang po ito para malaman natin lahat na hindi po ito kay Pastor Apollo Kibuloy o sa KOJC ha, mga kababayan. Ito, panoorin po natin ang video. Ito na ho. Nagbabala ang The Kingdom of Jesus Christ o KOJC laban sa pagdami ng mga peking online pages na manoy nagkukunwaring konektado kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Jason Rubrico sa report. Ibinabala ng The Kingdom of Jesus Christ ang pagsulpot ng maraming peking online pages sa social media, partikular sa Facebook na nagkukunwaring konektado kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi ng KOJC na may mga individual na walang pahintulot na gumagawa ng social media pages na ginagamit ang pangalan ni Pastor Kibuloy upang manghingi ng donasyon, kabilang ang pagpapadala ng stars at iba pang uri ng online gifts na napupunta umano sa personal na kapakinabangan ng mga nasa likod nito. Nilinaw ng KOJC na dalawa lamang ang kinikilalang opisyal na Facebook page at ito ang Pastor Apollo C. Kibuloy at The Gospel of the Kingdom of Jesus Christ. Ayon pa sa KOJC, iligal at hindi otorisado ang anumang iba pang page o account na nag-aangking kumakatawan kay Pastor Kibuloy, kaya't pinaalalahanan nila ang publiko na maging mapagmatyag, tiyaking beripikado ang pinanggagalingan ng impormasyon at umiwas sa pagpapadala ng pera o regalo sa mga kahina-hinalang account. Dagdag pa ng grupo, aktibo na nilang minomonitor at nire-report ang mga naturang peking pages sa mga kinaukulang otoridad upang maprotektahan ang publiko at maiwasan ang pananamantala. Para sa beripikasyon, hinikayat ng KOJC ang publiko na dumiretso lamang sa dalawang opisyal na pahina na kanilang tinukoy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. So ayun, mga kababayan, grabe ho, paninira nila sa mga alyado ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi na po sila nakontento sa ginawa nila sa KOJC na kinubkob nila ng 16 na araw. Meron pang nasawi na miyembro ng KOJC at sa pilitan nilang iditine si Pastor Apollo Kibuloy na hindi pa naman naaakusahan, napapatunayan ang mga aligasyon laban sa kanya. Tapos eto, ginawan-gawan pa ng mga FB page, mga kababayan, para sa kapakinabangan po nila. Ayan. Maliwanag po ang sabi, ginagamit yung page para manghingi ng donasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng stars.
Sa kanilang page, kikita ho yan. Babala po ito ha. Hindi po konektado kay Pastor Kibuloy o sa Kingdom of Jesus Christ. Itong mga page na pinakita ko po sa inyo kanina mga kababayan. Gawa-gawa lamang po ito, peke. Gumagawa lamang sila ng pera para siyempre sa kapakinabangan po nila. Baka mamaya kayo na biktima na po itong mga page na ito. Pakireport nyo po pag nakita nyo yung page na yan para hindi na po makagawa ng panloloko sa pamamagitan ng pera sa ating mga kababayan na huwag kayo basta-basta din maniniwala. Pinakita naman po yung 2 page kanina, yun na lang po ang sundan ninyo. Okay, ito pa. Isa pang balita, mga kababayan, na pamatindi. Itong ginawang pagdeklara, mga kababayan, ng mga taga-CPP. Parang baliktad na yata ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito, basahin ko muna. Idiniklara ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines o CPP ang ceasefire para sa Pasko at Bagong Taon. Sino na po ang nagdeklara, mga kababayan? Ang taga-CPP o Communist Party of the Philippines ng ceasefire. Hindi na po ang gobyerno. Pamatindi. Hindi na pala gobyerno ngayon ang magdedeklara ng ceasefire, kundi sila na ho. Naungasan na yung gobyerno nito. Kamusta na ang mga taga-AFP? Ano nangyari? Papayag kayo na utos-utusan lang kayo nito mga mokong na ito na ceasefire daw muna? Walang ceasefire. Sa mga kalaban ng gobyerno, AFP, wag niyong papaniwalaan ito mga sinasabi nila. Baka sumunod pa ho kayo. Para na rin kayong bata, katulad ni Marcos. Ayon sa grupo, magiging epektibo ang ceasefire pagpatak ng Disyembre 25 hanggang alas 11:59 ng gabi, Disyembre 26 ng kasalukuyang taon at pagpatak ng Disyembre 31 hanggang alas 11:59 ng gabi sa Enero 1 sa susunod na taon. Ayan, meron pa sila timeline mga dapat ganitong oras, ganitong petsa simula tayo ng ceasefire tapos magtatapos naman sa ganiring oras at petsa. Tindi So, CPP na ngayon ang nagdideklara ng ceasefire, ganun na ba? AFP, ano nangyari sa inyo? Hindi ko na po babasahin lahat yan. Naunawaan nyo naman po na siguro. Di po ba? AFP, General Browner, habang kagustuhan nila ng ceasefire, General Browner, kung talagang may bayag ka, sir, wag mong didinggin itong kagustuhan nila, baswerte naman nila. Sila itong kalaban ng gobyerno, sila pa ang humihiling sa gobyerno na mag-ceasefire muna tayo. Tsaka na tayo magbubugan, ganon. General Browner, kung talagang may yagbols ka, wag mong susundin itong sinasabi nila. Imbis na kagustuhan nila ceasefire, bombahin mo na. Talaga, para mapulbos na yung mga yan. Katulad ng ginawa ni Tatay Digong, anong ginawa niya sa Marawi? Pinulbos ang Mauti, ubos. Di po ba, mga kababayan? Di natapos ang gulo. Ganun lang yan. Browner, maniniwala ka sa mga yan, susunod ka sa mga yan. Wag mong sabihin, pati yung ikaw, hawak na sa liig itong mga animal na ito. General Browner, walang ceasefire, durugin nyo yan. Magulo, salot pati yan sa bayan. Nasa iyo yan, General Browner, kung magpapaniwala ka sa kanila. Sa bagay, para kasing lumalabas na mahina kayo eh. Hindi nyo nga kaya ipagtanggol ang mga Pilipino laban sa mga kawatan na nasa gobyerno. Tahimik nga lang kayo. Kung sinasabi ninyo na galit kayo sa korupsyon, di umano, meron din naman pala korupsyon sa hanay ninyo o sa inyong ahensya o sa inyong institusyon. Nakakahiya. Tagapagligtas ng bayan at ng mamamayan, ngayon, hawak na ng elected official na kawatan ng bayan o kawatan sa kaba ng bayan. Ako po! Pag naman sana mangyari yan sa inyo, General Browner. Di ba, mga kababayan? Ito pa isang balita. Nako, itong tungkol po sa viral ito ngayon, mga kababayan. Viral ito ngayon kasi parang gumagawa na naman sila ng kwento para pasamain po ang imahe ng Davao City. Itong tungkol po sa Bang sa Sydney, Australia, mga kababayan. Nadamay po kasi. Nabanggit dito ang Pilipinas, lalong-lalo na ang lugar ng Davao. Lilinawin natin to para maunawaan po ng ating mga kababayan. Mamaya, pag sinabing Davao City na. The BI o Bureau of Immigration, ibig ko sabihin the BI confirms Indian national Sajid Akram and Australian national Navid Akram, who were identified as suspects in the Bundy Beach shooting arrived in the Philippines on November 1 from Sydney, Australia. They both reportedly Davao as their destination. Pagkita yung dalawang lugar, Pilipinas at Davao City. They left the Philippines on November 28
on a connecting flight from Davao to Manila with Sydney as their final destination. The BI added by, yun lang ang sinabi ng BI. Ayan, babasahin ko pa sana yung pangalan ng report. Huwag na lang. Ayan, ulitin ko. Dumating sila sa Pilipinas, mga kababayan, ayon to sa balita, ayon ito sa Bureau of Immigration, dumating itong dalawang Indian national, mga kababayan, sa Pilipinas, November 1. November 1. Then, hindi naman sila sa Maynila nagtagal, kundi sa Davao. Pero lilinawin ho natin, pag sinabing Davao, hindi po ibig sabihin yan Davao City. Okay, wala naman nakalagay Davao City. Wala rin nakalagay Davao del Sur, Oriental, Occidental, De Oro, wala. Basta kay Davao. Hindi po maliit na lugar ang Davao. Kaklaruhin ko lang. Malaki po ang Davao City, Davao Region. Malay natin baka nasa Davao Region lang. Kasi kung Davao City mahihirapan. Itong dalawang Indian national na gumawa ng bang doon sa Sydney, Australia sa Bundy Beach. Kasi puno po ng checkpoint ang Davao City. Maging ang Davao del Sur. Buong Davao Region, puno po ng checkpoint. Anumang oras, pwede silang masakote, lalo na't may dala silang armas, kung sakasakaling meron man, wala. Kung meron, mahuhuli sila. Kung wala, hindi ho. Mga kababayan. Davao lang ang binanggit, walang Davao City. Kasi parang, sabihin na naman, nataguan pala ng mga kriminal yung Davao na yan. Pinagmamalakin yung tahimik dyan, malinis. Taguan dyan pala nagtatago ang mga kriminal, nabubuhay pala sila dyan. Hindi po sinabing Davao City, Davao lang po, wala nang probinsya. Hindi nga alam kung Del Sur, De Oro, Occidental o Oriental ito Napakalaki po ng Davao ha. Baka mamaya sabihin ng mga trolls, Davao ito. Ngayon, umalis sila, mga kababayan, ng Pilipinas noong November 28. Connecting flight po ang sinakyan nila mula Davao, Manila. Then papunta pong Sydney, Australia, mga kababayan, ang pinaka-destinasyon nila. At doon na po nangyari ang bang. Ayan. Yun po ang katotohanan niyan, mga kababayan. Walang gulo sa Davao City. Dahil hindi naman ito doon ang gulo at hindi rin tukoy kung saan talaga sa Davao nag-stay itong dalawang Indian national na ito. Davao lang. Malaki po ang Davao region. Malay natin, sa pinakadulo sila. De Oro. Yan, napakalayo na ho niyan. Mula sa Davao City, ang biyahe na siguro nasa mga 8 oras. Sobra pa. Ganyan po kalayo. Napakalayo ho. Kumbaga, NCR, Cubao. Sasakay ka ng bus, Cubao, papuntang Bicol, yan, gaano kalayo yan. Ilang oras biyahiin yan, Parang ganun po. Magkalapit lang ang kanilang distansya, Yung Davao to De Oro, Davao City to De Oro, tapos Cubao naman to parang Bicol, ganun. Parang magkasing layo lang sila. Sa madaling sabi, mga kababayan. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Tigit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.